niya sa GTE Broadband Deal bago ko pa man ito tignan at pirmahan at aprobahan. Alam na daw niya bago pa napirmahan ang kontrata na merong anomalya sa kasunduan ito, na merong mga gustong makinabang, merong gustong magkaroon ng komisyon sa kontratang ito. Pero ang sabi niya, pinayaan niyang magpatuloy ang kontrata dahil nahihiya daw siya sa sasabihin ng gobyerno ng China. At ay buti pa ang gobyerno ng China, kinahihiya ni Gloria. Pero tayo ang naghawa ng damot at patag ng lupa, nagtayo ng bahay, ngunit tayo ngayon layak ng kalsada, mga manlilimos, mga nababaliw, mga galang kaluluwa. Nooy wala na ngang trabaho, winasak pa ang ating dampat, pinalayas tayo sa lupa. Kay lupit, kulang na lang ihanay tayo at piringan ng mga mata at paputukan ng armalay. Nooy unti-unti tayong pinapatay ng kasalatan. Sa matataas na bilihin, ang sakit ay hinahayaan natin kusang lumayas sa ating katawan at siguro'y pinipilit masanay sa wala. Bakit ganon? Kay layo na ng lahat sa atin, paaralan, hospital, tubig, kuryente, damit, trabaho, pagkain, at ngayon lupang kakanlong sa aming dampa, himlayan ng aming pagal na katawan, tenga ng aming bukang bibig na pangarap. Tingnan ninyo ngayon, nakabakod ang mga lumang yero at sa labas na itaas ng bantay na may baril ay nakapaskel. Tibadong pag-aari, bawal pumasok, ang lumabag ay paparusahan. Kami ilang libong pamilya na kinupkop ng lupa. Ngayon, isang kapitalista ang umaangkin sa 100 hektarya. Tulad sa bituin na ang lupa pwedeng tanawin. Kailan kaya mapapasa amin? Ang gobyerno, tauhan niya ang dumahas, namalo, nanuntok, namaril, pumatay at nagwatak sa lahat. Totoo, sino bang magnanakaw sa kaban ng bayan ang hindi kikilos sa suhol? Sino ba ang hindi magre-rebelde sa ganitong gobyerno?